Ngayon, yung saldi ko na yan, kung wala naman siyang kinalaman, patunayan niya. Justify yourself that you are innocent. Hindi pwedeng magtaingang kawali ka dyan. Pero para sa akin, may involvement nga talaga eh. Kasi hindi ka naman, wala naman sunog kung walang apoy. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw na meron talagang matinding korupsyon. May matinding kapabayaan at may matinding pangungurakot. Kaya ang nagsasakripisyo, mga taong bayan. Habang tayo'y lumalangoy sa tubig baha, sila naman ay lumalangoy sa kaginawaan. Puro sila pagpapayaman, puro sila ano ng mga tungkol dyan sa flood control na yan. Dapat, napakalaki kasi ng pondo niyan eh. Alam mo, per day nga ang pondo niyan. Isipin mo, 1.4 billion a day. Kaya kung iisipin mo, napakalaking pondo pero wala namang proyekto. Kaya nga, ghost project ang labas eh. Lumabas ang pondo, wala namang proyekto. Sino ang nagsakripisyo? Mamayan. Sila, ang dami nilang property. Pwede silang kumuha ng property sa mga lugar na hindi binabaha. At saka hindi naman sila nakakaranas lumusong sa baha. Dahil may mga sasakyan yan. Eh tayo, paano ang mga mamamayang mahirap? Kaya opinion ko dyan, panagutin ang mga may pananagutan o may mga responsibilidad tungkol dyan sa flood control project na yan. Kung sino man ang dahilan o ugat ng pagkawala ng pondo na wala rin namang proyekto, kasuhan, rekta na, wala nang iring-iring korte. Kaya opinion ko, ikulong, panagutin. Bro, yung may lumabas kasi na video makailan lamang na isa po sa mga nakakuha sa etong project na flood control ay talagang napakayaman at pinakita pa doon sa video na napakaraming sasakyan at ayon sa kanya, yumaman nga sila or umusinso ang buhay nila dahil sa nung time na naging DPWH contractor na sila. Anong opinion mo doon? Ang opinion ko dyan, super buwaya yung mag-asawa na yan, na contractor. Si, ano yan, di ba? Si, Diskaya. Sara Diskaya. At saka yung asawa niya, yung lalaki. Isipin mo naman, ilan ang luxury car, hindi basta car ha, luxury. Kapag sinabing luxury car, hindi yan pangkaraniwang sasakyan. Isipin mo yung pondo na para sa proyekto napunta lang sa mga sasakyan na ang nakikinabang, sila lang. Na ang dapat makinabang ay ang mga mamayang Pilipino na dumaranas na ng mga kapigatian sa sobrang perwisyo ng baha. Tapos sila, luxury car na ang halaga ay milyon-milyon. Isipin mo ilan ang sasakyan nilang luxury. Maliwanag pa sa sikat ng araw na itong mag-asawa na ito ay sobrang pangungurakot. Ang nakapagtataka, bakit puro sasakyan na, sa sasakyan pa lang, ang laki na ng ano nila eh, ng perang nakuha eh. Dahil kung susumahin mo, bilyon ang halaga niyan pag pinagsama-sama mo. Kaya, sa aking opinion, yung mag-asawa na yan eh, dapat maimbestigahan talaga. Hindi lang basta investigasyon eh. Kung talagang may sapat na ebidensya, kasuhan na. Huwag na tayong magsayang ng pondo, huwag na tayong magsayang ng investigasyon. Kasuhan. Kung may sapat na ebidensya, merong concrete evidence, at may mga supporting document na magpapatunay na sila ay walang karapatan na magkaroon ng yamang ganyan. Kasi yung yaman nila, alam nyo, sa totoo lang, yan yung tinatawag na hidden wealth na eh. Bakit ko nasabing hidden wealth? Yaman na hindi mo alam kung saan nagmula. Tagong yaman na, yun nga, tulad yan, nawala ang pondo ng project sa flood control. Saan napunta? Napunta pala dyan. Tapos ang nakikinabang sila lang. Paano naman ang mga mamayang mahihirap na Pilipino na dumaranas na lumalangoy na sa tubig baha? Dahil sa ang proyekto ay hindi naman naibigay para sa bayan. Kaya para sa akin,
talagang dapat imbestigahan. At papanagutin din kung sino man ang ano na yan, yung mag-asawa na yan, dapat maisalang talaga sa investigasyon. Yun sa akin. So tingin mo may mga congressman kayang involved talking about the corruption dito sa mga flood control? Yes! Meron! Malaki! May handler yan eh. Hindi naman gagalaw. Sa palagay mo, yung mag-asawa na yan, makaagalaw ng walang authority o walang connection sa mga politiko? Imposibleng maagalaw sila dyan. Nako, naka-front lang sila. Pero meron yang talagang pinaka-ulo. Mastermind. Kaya para sa aking pananaw at opinion, meron talaga, kung tinatanong mo, kaibigan, ang tungkol sa kung meron bang koneksyon ng mga congressman dyan, sasagutin ko ng tahasang sagot na tapatan na meron. 101%. Ngayon, ito, sa tingin mo, saan kaya ang tungo nitong investigasyon ni Marcolita? Actually, maaga pa para ma-analyze natin. Pero sa nakikita ko naman, sincere naman si Senator Marcoleta na maipalitaw kung paano nangyari na wala ang pondo. Kasi yun ang bottom line yung nasaan ang pondo ng flood control at sino ang mga dahilan bakit nawala. Sino mga salarin. Kaya sa nakikita ko naman na pag-iimbestiga ni Senator Marcoleta, may patutunguhan naman ito. Kaya lang dapat lahat ng mga senator, congressman o kung sino man yan na may involvement sa pag-hearing o pag-iimbestiga niyan, suportahan nila si Senator Marcoleta. Magkaisa sila na tugisin ang ugat ng korupsyon dyan sa DPWH para magtagumpay ang investigasyon na yan. Kaya lang, tulad nga ng sabi ko sa iyo kanina, kung ako ang tatanungin, kapag talagang merong sapat na ebidensya, direct na sa korte. Huwag na magsayang ng pondo, huwag na magsayang ng investigasyon, kasuhan. Kasi naman talagang dapat kasuhan na. Kasi taksaka hindi dapat yan yung pag kinasuhan, dapat habang nasa korte yan, kung congressman ka man o senador ka man, dapat wala ka muna sa pesto hanggat naka-imbestiga ka. Dapat ganun. Pag naka-imbestiga ka, naka-hot seat ka dyan, dapat wala ka muna sa pesto para hindi mo ma-manipulate yung investigasyon. Laging nadadawit yung pangalan ni sa mga issue ngayon ni Saldico. Knowledge mo dyan? Actually, public knowledge naman talaga. I-apply natin yung public knowledge. O, hindi natin pwedeng sabihin personal kasi hindi ko naman personal na alam yan. Pero as per public knowledge, talagang nai-involve siya kasi dalawa nga yan Dalawa sila na nai-involve dyan. Ngayon, yung Saldico na yan, kung wala naman siyang kinalaman, patunayan niya. Justify yourself that you are innocent. Hindi pwedeng magtaingang kawali ka dyan. Dapat, kung ikaw ay nai-involve, sagutin mo. Taasan mong ipaglaban ng pagka-inosente mo. Pero para sa akin, may involvement nga talaga Kasi wala naman sunog kung walang apoy. Kung walang usok, walang sunog. Di ba? Kung nai-involve siya, may chances na talagang may kaugnayan. Kaya para sa akin, patunayan niya siya inosente, pero nga, tulad nga ng sabi ko, pag sila ay naimbestigahan o under investigation for that hearing, dapat wala ka muna sa pwesto mo. You are a civilian in person. Dapat, para hindi mo magamit yung kapangyarihan mo para ma-interfere mo ang investigasyon o mamanipula mo. Para sa aking opinion yun, dapat. Hindi pwedeng naka-active status ka tapos nasa under investigation ka. Kasi sa code of ethics, kapag ikaw ay under investigation, dapat wala ka munang posisyon. Bababa ka o kaya nasa tawag dito. May tawag dyan na hindi ka dapat naka-active status para maimbestigahan ng maayos. Kasi kung nasa pwesto ka, isipin mo, you can imagine pag nasa pwesto ka, may power ka pa rin. Magagapang mo yan. Mamamanipula mo mga sitwasyon. Kaya for my own opinion,
Opinion ko to. Dapat, wala sa pesto, imbestigahan. At ngayon nga, sineselebrate ng ating mga kababayan, even tayo, ang National Heroes Day. And pero may bagong pahayag si Martin Romualdez, Speaker Martin. Ang sinabi dito ni Speaker Martin Romualdez ayon sa report ng News 5, pinaalalahanan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga tauhan ng gobyerno na palaging unahin ang bayan kaysa pansariling interes. Ano yung opinion mo dyan? Ano yan? Palabo. Opinion ko dyan, propaganda lang. Puro salita, wala namang gawa. Yan eh. Politician yan. Ang gandang pakinggan, di ba? Ginagawa ba nila na unahin ang bayan? Inuuna ba nila ang bayan? Sino ba ang yumayaman? Di ba sila-sila lang? Ang bayan nalulugmok sa kahirapan? Oh, paano mo may apply yung sinasabing unahin ang bayan, ang mamamayan? Paano mo mauuna ang bayan at mamamayan? Lumalangoy na nga sa tubig ba? Kayo, nagpapasarap kayo sa mga kondo nyo, sa mga palasyo nyo. Oh, paano mo may apply yung sinasabi na yan na dahil National Heroes Day, unahin ang mga mamayan, ang bayan? Hindi naman gano'n ang nangyayari. Yun ang sinasabi, pero ang nangyayari, sa kanila applicable yun. Sila ang priority sa sarili nilang mga kurakot. Sila ang nagpapayaman sa nga nakakitang politiko na naghihirap. Kaya nga wala silang reklamo sa pagtaas ng tubig, sa pagtaas ng kuryente, sa pagtaas ng bilin. Kailan ka nakakitang nagreklamo yung mga yan? Yung ilan-ilan dahil maraming matino dyan. Dahil sila Senator Bongo, matino. Si Senator Bato de la Rosa, matino. Si Senator Marcoleta, matino. Marami namang matino dyan ng mga senador. Gustuhan ko yung mga niya ngayon, pananaw. Nagmamalasakit siya na nakikita ko ngayon. Oh, nakukuha niya ngayon ng simpatya ko kasi nakikita ko, willing siyang imbestigahan yung mga nangyayari na yan. At nakikita ko na nagmamalasakit siya sa kapakanan ng bayan. Kaya hindi ko sinasabing lahat naman ng politiko mga kulukutoy. Meron namang mga matitino tulad ng nabanggit ko nga. Si Senator Bongo, may malasakit center, ang laking tulong. Si Senator Bato de la Rosa sa peace and order, napakapayapa pag siya talaga nagbigay ng peace and order, nai-apply naman. Pangalawa, may malasakit. Alam kong may malasakit si Senator Bato de la Rosa dahil ako mismo naranasan ko na pinagmalasakitan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang isang problema ang hinihain ko sa kanya. Hindi ko nasasabihin dito, pero salamat po, Senator Ronald Bato de la Rosa. Salute! Oh. And ngayon lang din, kasabayan na naging pahayag ni Martin Romualdez, meron din pahayag si Presidente mismo. Ang sinabi dito mismo ni BBM, ngayon lang, mga 3 hours ago, magtulong-tulong tayo upang labanan ang korupsyon, labanan ang pang-abuso sa tungkulin, at labanan ang pagyurak sa ating karapatan. Sino may sabi? Si BBM. Isa pa yan Propaganda rin Sinasabi niya, labanan ang korupsyon. Sa kanila nga nagmumula ang korupsyon Oh, nasaan yung Maharlika Fund? Nasaan yung gold reserve natin? Nasaan yung excess fund ng PhilHealth? Oh, di ba siya ang ugat niyan? Oh, paano lalabanan ng korupsyon kung sila mismo nangungurakot? Kalokohan. Huwag na tayong maglokohan at mag-utuan dito. Let's face the reality. Maging totoo tayo. Dapat ang kapakanan ng bayan at mamamayan ang inuuna nyo, ang inaasikaso nyo. Hindi yung pagpapayaman nyo. Puro pamumulitika. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Dahil ang pamumulitika, walang patutunguhan yan. Okay lang yung pamumulitika in good politics reason In kaso hindi, kinakalaban nyo yung mga kalaban nyo na sa politika, yung alam nyong magiging malakas sa 2028 na kandidato para sa Pangulo, kinakalaban nyo, dinudurog nyo. Oh, tapos ganun? Oh, ano yung ginawa mo sa former President Duterte na napakaganda ng ginawa sa bayan? Sus, tulungan labanan ng korupsyon. Propaganda rin. Ngayon, nakita natin, napakaraming corruption na nangyayari sa bansa natin. Any opinion doon sa pagbuwag ng Marcos admin dito nga sa Presidential Anti-Corruption Commission or PECC? Actually, yung PACC na yan, nang buwagin yan, may dahilan. Bakit?
Presidential Anti-Corruption Commission yan, di ba? Ibig sabihin, yan ang magbabantay sa mga politiko natin na nangungurakot. Kapag merong isang sangay ng departamento o isang sangay ng gobyerno na hindi gumaganap sa kanyang mandato, sa kanilang mandato at pangungurakot ang inaasikaso at merong lumabas na nagrereklamo, iimbestigahan ng PACC yan. Kaya ako, against ako sa pagkabuwag dyan. At kung bakit binuwag yan, dahil nga para walang magbabantay sa kanila. Yan ang pinaka-objective sila kung bakit yan ang unang ginawang executive order na tinanggal yan. Hindi dapat tinanggal yan. Dapat binabayaan na nila yan. Pero ito lang masasabi ko. Sana, yung PACC na yan, dapat talaga ay tumutugon sa mga hinaing at reklamo ng ating mga mamayan regarding sa mga korupsyon, regarding sa mga manipulasyon. Hindi dapat kayo namimili. Dapat, kahit magpangkaraniwang tao yan, mayaman na tao yan, pag dumulog sa inyong opisina, tugunan nyo, tulungan nyo, lalo na yung mga mahihirap natin na ino-oppress ang karapatan. Dahil maraming issue yan, pero hindi natin dito pag-uusapan. Pero para sa akin, kung tinatanong ang opinion ko regarding sa pag-a-abolish dyan sa PACC, against ako sa pag-a-abolish dyan. Dahil yan ay dapat pinabayaang naka-exist para may bantay korupsyon sa mga taong gobyerno na umaabuso at nangungurakot sa kaban ng bayan. Maraming maingay, lalo na yung mga dilawan, talking about sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero anong opinion mo? Bakit ay parang tahimik sila sa ngayong mga issue ng billion-billion dito sa flood control? Political nga. Namumulitika lang kasi. Hindi naman sila talaga naninilip sa korupsyon dahil nagmamalasakit sila sa pondo. No! A big no! Hindi yun ang objectives nila. Ang objectives nila, kung bakit tahimik sila ngayon, wala silang mapapala dyan dahil sila mismo ang involved dyan. Pag pinalalim mo, diniging mo, dig mo ang investigasyon regarding that corruption, makikita mo sila rin ang involved dyan. Ba't nila iimbestigahan ng mga sarili nila? Bakit sila mag-iingay? About kay Ma'am Sara, VP Sara Duterte naman, hindi talaga sila nagmamalasakit para hanapin yung pondo na sinasabing nilustay. Ang purpose nila talaga dyan, demoralize, sirain, wasakin ang credibility at integrity at dignity ni Ma'am VP Sara Duterte. Para pagdating ng 2028 election, wala na silang makakalaban dahil na-impeach. Pero no. Hindi mai-impeach yan dahil walang grounds. Dahil mismong Commission on Audit ang nagpatunay at nagdeklara cleared the fund o confidential fund of the Office of the Vice President is cleared. 100% clear. Oh, hindi may impeach. Ngayon, hindi sila nag-iingay. Kasi nga, ang involved dyan, sila rin. Di ba? Nung nakaraang SONA ni BBM, nung July 28, itong nakaraang buwan lang, ay nabanggit niya na yun nga, mahiya naman kayo. Tapos, nagpalakpakan itong mga congressman. Anong opinion mo? Kasi ito din yung pinaggalingan ng nagbigay opinion itong si Mayor Magalon. Ikaw, anong masasabi mo dito? Ang masasabi ko dyan, mali yung term na ginamit na mahiya naman kayo. Ang dapat na ginamit talaga ni Pangulong BBM dyan, mahiya-hiya naman tayo. Tayo, sinama ang sarili. Kasi, bakit sila? Ikaw ba walang korupsyon? Wala abang ginagawang anomalous? Yung pagpapadala mo nga lang sa former president na maganda ginawa sa bansang Pilipinas isa ng kalukuhan Dapat mong ikahiya. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Pangulong BBM, nationwide ang naikiusap na nanawagan na pabalikin nyo na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas dahil wala nga itong kasalanan at maganda ang ginawa nito sa bansang Pilipinas at mahal na mahal siya ng mga mamamayang Pilipino, especially ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Yan po ay dapat ikahiya ninyo. Pero ano ginawa nyo? Nahiya ba kayo?
Di ba kapalan ng mukha, illegal arrest, kidnapping. Oh, without due process of law, without warrant of arrest. Inoppress nyo, ginawa nyo ang batas na in-implement nyo, binasag nyo ang batas. Na dapat, bago ipadala sa dahig yan, meron sanang kaso lokal. May kaso muna dito. Yan ba inagawa nyo? Kinasuhan nyo ba in local court? O sa korte ng bansang Pilipinas, meron ba kayong ikinaso kay Pangulong Duterte para magkaroon na kayo ng karapatang ipadala sa dahig dahil hindi na nga function ang ating korte? Gumagana ang korte natin. Insulto nga yan sa mga hustisya natin. Ininsulto nyo ang batas ng Pilipinas. Ininsulto nyo ang jurisdiksyon ng korte ng Pilipinas. Oh. Kaya ang labas niyan, kidnap, illegal arrest. Kaya kayo dapat ang mahiya, Pangulong BBM. Hindi dapat kami lang o sila lang. Kung ikaw connect natin, bro, itong, kasi bago lang, 2 days ago, naglabas ng balita ito, News 5, na yun nga po, bagong sentensya dito, hinatulan ng Sandigang Bayan, ang negosyante na si Janet Lim Napoles ng hanggang 55. Parang habang buhay na kasi ito, kasi 55 at 55. So, reclusion hindi perpetua naman yan. nakalagay na habang buhay, pero yung sentence kasi ng haba, parang ganun na eh. Kasi parang hanggang sa pagtanda niya na to, hanggang sa huling hininga niya na eh. Kung i-connect natin ngayon, kasi ayun po dito, 7.55 billion lang eh. Sa ngayon eh, billion. Ano mo dito? Unfair. Unfair justice. Kasi nga, eto real talk to. Si Janet Napoles is a civilian. Hindi sa politician. Kaya kung mag-suffered man siya at nagkaroon man ng ganyang desisyon, that is manipulated pa rin. Bakit ko nasabing manipulated? Bakit itong billion-billion na halos aabot na ng trilyon na corruption, wala pang nakukulong? Ha? O sa pagpalagay natin, dahil hindi pa naman tapos ang investigasyon, kuno. Hindi ganun ang magiging hatol, it's unfair. Para sa akin lang ito. Dapat, ipantay nila ang batas. Politician ka man o hindi ka politician, pag nagkasala ka sa batas, nagkasala ka sa mamayan ng Pilipino o Pilipinas at sa batas ng tao, dapat maging pantay ang hustisya. Hindi dapat komot politician exempted sa kulungan. Tapos itong mga nagnakaw nga lang ng mangga, nakukulong eh. Nagnakaw nga lang ng pagkain, bigas, nakukulong eh. Samantalang kung i-analyze mo, bakit nagawa nilang magnakaw ng bigas? Dahil nagugutom. May justification of crime. Hindi katulad ngayon, putang ina, mga busog na sila, mga bondat na sa kalakihan ng tiyan dahil sa sobrang pangungurakot, kulang pa, gutom na gutom pa rin, at hindi nakukulong. It's unfair. Mayaman sana ang bansang Pilipinas kung magiging matinulang ang lahat ng politisyan ng Pilipinas. Mayaya naman talaga kayong lahat na mga super kurakot na mga politisyan natin. Mayaya kayo sa kapitbahay nating bansa na pag-iiwanan na po tayo. Dapat po binibigyan nyo ng pansin ang usaping pangbayan at mamamayan. Hindi tayo nagiging proud ngayon. Bakit? Baon tayo sa utang. Puro tayo away-away, politika-politika. Habang ang ibang bansa, ang kapitbahay nating bansa, nagpapayaman ng kanilang ekonomiya. Busy sa pagpapaunlad ng kanilang mga proyekto, ng kanilang mga ekonomiya. Habang tayo nag-aaway-away dahil sa politika. Grabe. Tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na ang mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, gumaganap sa kanilang mga mandato. Kaya nga mahal sila ng mga mamamayang Pilipino. Dahil sila ang nakikitaan ngayon na may tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas at sa mga mahihirap na mamamayan nito. Opinion mo bro, baka may ano ba? Yun. Kasi akala ko may tanong ka pang iba. Ngayon, kung para sa akin, ito isang panawagan na.
panawagan na itong gagawin ko. Panawagan ko sa mga politician natin na mga hindi matino, exempted ang matitino, hindi na natin babanggitin kung sino yung matitino. Dahil alam naman nating lahat yan kung sino. Di ba? Sila Senator Bato, Senator Bongo, Senator Marcoleta, yan, sila Senator Cayetano, nakikita ko, umaano na si Cayetano, gumaganda ang performance dahil nakikita ko naman, nagmamalasakit sa bayan. Tinutugis niya ngayon ang mga responsable sa mga korupsyon. Di ba? At talagang consistent. Hindi niya tinalikuran ang loyalty niya sa Pangulong Duterte. Tabes. Approve yan. Kaya ito panawagan ko. Sa mga hindi matitino na politician natin. Ang panawagan ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit ko nasabing buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat, baboy kung lumamon ng pondo ng bayan. Buwaboy. Panawagan ko sa mga politikong buwaboy na tigil-tigilan nyo na ang pamumulitika at ang pangungurakot dahil may mga sahod kayo. May mga sahod kayo, huwag na tigilan nyo na ang pangungurakot. Ang gawin ninyo, kung may pondo ang mga departamento ninyo o may mga pondo ang inyong opisina, gamitin nyo sa pagpapaunlad ng ating bayan. Simulan nyo magkaroon ng empathy, ng concern sa ating bansang Pilipinas. Huwag yung sarili-sarili nyo lang ang iniisip nyo. Payamanin nyo ang bansang Pilipinas nang sa ganun, hindi naman tayo kahiya sa mga kapitbahay nating bansa. Na dati tayo mas maunlad tayo sa Vietnam, dati mas maunlad tayo sa Thailand, mas maunlad tayo sa Singapore, kay Len Kuan Yew. Dati mas maunlad tayo sa mga yan. Ngayon, ano na tayo? Eng-eng na, down na. Kaya tayo hindi na nire-respeto halos sa labas ng bansa. Ang tingin sa atin ngayon ay mga busabos. Sa totoo lang, ex-OFW ako, kaya alam ko yan. Unang lapag ko sa Saudi Arabia, Pilipino Mukatir, Pilipino Kwais, Pilipino Tamam, Masbut Syokol. Yan ang maririnig mo sa mga Arabo. Ano ibig sabihin? Ang mga Pilipino matatalino, ang mga Pilipino magaling sa trabaho, ang mga Pilipino number 1. Proud. Bakit? May paglilingkod noon, may pagmamalasakit at pagpapaunlad sa bansa ang ginagawa nung tatay nitong si BBM, si Apo Marcos. Ang ganda ng ginawa. Kinilala ang bansang Pilipinas na isang maunlad na bansa. Proud na proud ang mga Pilipino nung araw, yung mga OFW natin, na dati hindi pa OFW, OCW. What is the meaning of OCW? Overseas Contract Worker. Inamen dyan, binago, naging Overseas Filipino Worker. Nung OCW pa yan, yung title namin bilang isang OFW na OCW, proud kami. Bakit? Pag nakita kang Pilipino ka, sinasaluduhan ka. Hanga sila sa mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino raw ay matatalino, may puso, at magaling sa trabaho. Noong araw, ang mga Pilipino ang inaasahan ng mga ibang lahi pagdating sa trabaho. Kaya proud. Sana maibalik ang dating ganun. Ang dating pagkilala sa mga Pilipino. Ang dating pagkilala sa bansang Pilipinas na nire-respeto, ginagalang, hinahangaan. Ibalik nyo, mga politiko. Kayo ang dapat na magbalik niyan dahil kayo ang mga politician. Kayo ang nagpapaunlad dapat ng bansa. Kayo ang gumagawa ng batas para sa ikaunlad ng bansang Pilipinas at ng mamamayan nito. Kaya yan ang isang panawagan ko po sa inyo. Hindi po tayo magkakalakalaban dito. Tayo po ay mga Pilipino, isang lahi. Na sana pag malasakitan ninyo, tama na, tigilan nyo na pamumulitika, tigilan nyo na ang pangungurakot, asikasuhin nyo ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Asikasuhin nyo ang pagpapababa ng presyo ng kuryente. Asikasuhin ninyo ang pagpapababa ng presyo ng tubig. Yan ang dapat nyong asikasuhin. Lahat, pati pag-aaral, tuition. Nakakawa ang bansang Pilipinas.
Nakakalungkot. Nakakalungkot. Kaya sana naman, mga mahal naming politiko ng bansang Pilipinas, tigilan nyo na ang pamumulitika. Tigilan nyo na ang mga pag-ano sa mga Duterte. Hayaan nyo magserbisyo ang Duterte, magserbisyo din kayo. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, kung ayaw nyong, kung gusto nyong ma-impeach si Ma'am Sara Duterte, dahil hindi naman mai-impeach, talunin nyo na lang sa 2028 election. Magandang payo yan. Talunin nyo na lang. Fair and square. Yun nga lang, may smart magic pa rin. Kaya dapat yung smart magic abolish. Dapat hybrid election system na tayo pagdating ng 2028. Yun. Yan isa pang panawagan ko sa Pangulong BBM. Pangulong BBM, sana tigilan nyo na rin ang pamumulitika at sana maging totoo kayo sa bayan at mamayan. Dahil wala akong nakikitang katotohanan sa mga pahayag nyo. Puro kabaligtaran. At wag nyo rin po kaming papainumin ng tubig baha. Never, wag po. At wag nyo rin pong sasabihin na hindi special yung sinabi special yung bagyo. At ituring na lang natin na ang bagyo na isang normal. Masanay na tayo na ang bagyo ay normal. Yan ang new normal na kung tawag ninyo new normal. Pero mali po yun. Abnormality po yun. Kasi kapag may bagyo at may pagbaha at kami papalunguyin nyo sa baha, nasaan ang gobyerno? Nasaan ang mga tax na ibinabayad namin? Yan ba ang isang uri ng leadership? Na imbis na paunlarin nyo, imbis na paaluan ninyo ang buhay ng mga mamamayang Pilipino, ay dinidepreciate o inaano nyo pa, dinadown nyo pa. Natatanggapin na lang namin na iinom kami sa tubig ba na ang filter ganito lang kalaki. Na may mga iinang daga, iinang hayop, kung ano-anong klaseng hayop, may mga tae, kung ano-ano yan. Tapos ipipilter nyo lang sa ganito kalaking filter na nakalagay sa balde. Nakakadiri po yun, hindi po makatao yun. Hindi po makatao yun. Hindi po namin tatanggapin yung ganong pamamalakad ninyo. Hindi. Kaya, magbago na po kayo. Tigilan nyo na pamumulitika. Paunlarin nyo na ang bansang Pilipinas. Kawawa na po ang bansang Pilipinas. Kung ikukumpara natin, yung 3 taon, kasi 3 taon na siya, road to 4 years na si BBM ngayon eh. Sa 3 taon noon ni former President Duterte, ano yung pagkakaiba? Sa 3 taon? Oo. Ano yung, siyempre may impact. Oo, Ayan yun oo, tama ka. Ang laki ng pagkakaiba. Kay Duterte, 1 taon pa lang, meron ng pagkakaiba eh. Ang dami nang nabago. Totoo lang, ang dami na bago. Unang-una, yung laglag bala sa airport. Nawala yun. Wala pa siyang, ano pa lang siya nun, 100 days pa lang siya nun. Pero nawala na yun. Yung addiction, yung droga, nawala na kagad yun. Sa loob ng 1 taon pa lang yun. Marami nang natakot. Marami nang nagbago. Maraming sumuko. Maraming namatay. Kaya, kung ikukumpara mo sa 3 taon na nating kasi yung kay BBM eh. Kay Pangulong BBM, yung 3 years niya, Nothing talaga. Puro korupsyon ang nakita ko. Dito kay Pangulong Duterte, 10 years passport. 10 years license. Pag kumuha ka ng mga business permit, napakabilis. Magparehistro ka na sa sasakyan, nanginginig pa sila. Kasi, ano sabi ni Pangulong Duterte?